Kumusta mga brad? Ngayon nga pong malapit na naman magtapos ang 2024. I mean may ilang buwan pa naman pero saglit na lang yan. Pero yung motor na hinihintay mo ng matagal na panahon, wala pa rin hanggang ngayon. Medyo nakakainis nga lang pong isipin na nagsilabasan na yung iba pero yung motor na hinihintay mo, wala pa. Hindi naman siguro sa pagiging demanding pero sa tingin ko kayang-kaya naman nilang ilabas yan dito. At ang motor nga po na tinutukoy ko ay ito. Wow! O diba? Guwapo. Pero yung nilabas nila ito. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag ka na mag-subscribe. So yun na nga, hanggang ngayon nga po marami pa rin talaga ang mga tao naghihintay at umaasa na ilabas na sa Pilipinas itong napakagwapong Honda Wave 125i. Para po kasi doon sa mga hindi nakakalam, ang motor na ito ay matagal na din pong nilabas sa Thailand. Mga 2022 pa yata, 2021. Basta mga ganun. Syempre, nung makita nga po ito ng mga tao dito sa atin, gusto din nila na dalhin dito sa atin. Kaso lang yung nilabas nga po dito sa atin, medyo hindi trip ng mga tao. Kung ikukumpara kasi natin yung mga pagmumukha nila, di hamak na mas may dating talaga. Si Honda Wave 125. Yung RS6 kasi na bago, mukha daw Rusi. Sabi nila. Kaya ang hiling nga po ng mga tao, sana ngayong Pasko, makarating na yan dito. Kasi kapag yan daw hindi nakarating dito, makikita nyo, mag-aantay na naman sila. Kaya dahil dyan, pag-usapan na lamang natin kung meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang Honda Wave 125i na nandoon sa Thailand na mayroong 123.9 cubic cm engine displacement, 4-stroke single cylinder, single overhead cam with 2 valves, naka-program fuel injected, kaso lang ito po ay naka-air cooled pa din. Panis yan sa Honda Click 125. Pagdating naman po sa kanyang power, ito pa ay merong 9.1 horsepower, 7,500 RPM, 10.1 Nm of torque at 5,000 RPM. Na ayon nga po sa mga tayo na nag-top speed sa motor na ito po ay kaya tumakbo sa bilis ng 118 km per hour. Pero kung sakaling ilabas na sa Pilipinas yan, panigurado aabot ng 130 kph yan. Syempre ano pa, ibang usapan na kapag Pinoy na nakasampa. Ang kanyang tangke ay kaya magkarga ng 5.5 liters fuel ng capacity na kumukonsumo naman po ng 71.4 km per liter. So kung patipiran nga lang po ang usapan, napakatipid po talaga niyan. At walang duda, syempre gawang Honda. Yun nga din po talaga ang isa sa pinagmamalaki nila. Matipid sa gasolina yung mga motor nila. Sino kaya gumawa ng Muse 40? Ang sukat na yung gulong 70x90x17 sa harap at 80x90x17 naman sa likuran. Syempre parehas na po itong naka-tubeless. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at drum brake pa din po sa likuran. As expected, wala pa din po itong ABS. Pero wala naman pong problema dun. Ang problema kung ilalabas pa siya dito. Ang kanyang seat height ay mitaas sa 769mm at 131mm naman ang kanyang ground clearance. At ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 106 kg. So para nga po sa isang 125cc na motor, sakto lang yung bigat niya. At oo nga pala, ito po ay 4-speed manual semi-automatic. Baka sabihin na naman ng iba, Bibili sana ako kaso lang 4-speed. Dapat ginawa ng 6-speed. Tigbason, takaron. Mapunta naman po tayo sa iba pa niya mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito, naka-LED na po. Kaso naka-bulb type pa rin yung kanyang mga signal lights. At speaking of ilaw nga po, yung headlight niya, Honda Wave na Honda Wave pa rin talaga. Tapos may DRL din po siya. Tapos sa baba naman yung signal light. Kapag nakaharap nga po, para siyang naka-letter X. Nakatulad nga po ng sinasabi ng mga tao, di hamak na mas pogi ito kung ikukumpara doon sa bagong Honda RS6. Ano sa tingin niyo mga brad? Ang kanyang gauge panel, ito po ay kombinasyon ng analog at may maliit na digital. Oo, simple lang yung design niya pero bagay din naman sa kanya. At kung makikita nga po natin, hindi pa po ito naka-keyless. Disusi pa din po siya. Pero okay lang din naman yon. Wala naman pong problema doon. At least hindi siya ganoon kakomplikado. Pero dito, hindi talaga magiging komplikado to. Sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po, ito ay ginamitan ng telescopic fork. At sa likuran naman, ito po ay gumagamit ng dual shock absorber na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce.
Syempre, meron pang isa. Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanyang lagayan ng istalyon at good news mga brad. Meron siyang ganon. Meron siyang lagayan ng istalyon. Kaso lang, wala po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse check ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-analisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng isang kahong Red Horse. So therefore ang motor na ito ay hindi pala recommended. Kaya pala siguro hindi dinala sa Pilipinas. At regarding nga po sa presyo dito sa motor na ito, ito nga po nagkakalaga ng 54,300 Thai baht. Na kung i-convert nga po natin into Philippine peso, ito po ay papatak ng 94,000 pesos. Panigurado pagdating sa bagay na yan, hati na naman ang opinyon ng mga tao dyan. May magsasabing mahal, may magsasabi ding pwede na. So depende naman talaga sa tao yan. Depende sa budget ng tao yan. So hanggang dito na lang muna mga brad. Kung may gustong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lamang sa baba. Okay, bye.